Hello mga ka-IT! So for today, para sa mga IT beginners natin, explain natin ng bahagya ang MAC address for IT beginners. So let's start mga ka-IT. So, okay. Ang topic natin is ito, purpose of MAC address, yung terminology niya, kung ano yung mga other names for MAC address, what devices have MAC address, what composes MAC address, structure of unicast MAC address, ways to find MAC address, can a MAC address be changed, mapapalitan ba yung MAC address, and mag-Q&A tayo, okay? Okay, so purpose of MAC address. Ano ba yung purpose nito? Okay, so basically, it is a way to identify source and destination devices in Ethernet network. So, isipin nyo para siyang permanent name tag. Kung sa school, may name tag tayo para makilala tayo. So, yung mga computers, yung mga devices natin, may mga MAC addresses yung mga yan. Isipin nyo, name tag sila. Okay? So, like for example, itong computer na to. Okay? Meron siyang tagging or meron siyang name tag. Itong name tag na 'to, diyan nakalagay yung MAC address. Yan yung identity or diyan nakikilala yung computer. So, usually, itong MAC address na 'to or most of the time naka-embed. Ibig sabihin, nakalagay na sa mismong adapter. Ito nakikita niyong picture na ito is example of network interface card or NIC card. So, sa mga devices natin, yung mga computers natin diyan kung meron kayo sa bahay, check niyo yung likod ng computer ninyo kung saan niyo kino-connect yung RJ45 or yung Ethernet cable natin. Pag pinaklas niyo 'yan, ito yung network interface card. Diyan nakalagay yung MAC address natin. Okay. So, terminology. So, ano pa bang makikita niyo or mababasa niyo na same lang sa term na MAC address? So, usually 'pag may nakita kayong MAC or media access control address, ito yon, MAC address yon. Sometimes may makikita kayo Ethernet address, sometimes NIC address, sometimes LAN address, sometimes burn-in address, sometimes physical address, okay? Hindi ko pa nalagay dito minsan hardware address, okay? So lahat ng mga 'yan, isa lang tinutukoy diyan, MAC address, okay? Okay, mga ka-IT, what devices have MAC address? Okay? Any devices that connect to the internet or network. So tatandaan nyo, basta kumokonek sa internet or kumokonek sa network natin, may MAC address yan. Okay? Like for example, laptop. Ang laptop natin may MAC address. Mamaya papakita ko ano yung mga ways para makita or ma-identify natin yung MAC address sa device natin. Computer. So kung may computer kayo sa bahay, for sure merong MAC address yan. Bluetooth headset nyo, may MAC address din yan. Kasi ko-connect din yan sa internet eh. Or pwedeng kumonek sa cloud yan or pwedeng kumonek sa app yan sa Bluetooth. So yung mga yun, may mga hardware address sila or may mga MAC address yung mga yan. Console, gaming console, PS4, PS5. At tandaan nyo, yung mga ganyang gaming console, kumokonek din yan sa internet. So, kailangan ng MAC address yan. CCTV, okay, may mga MAC addresses din yan. Refrigerator, okay? Ito yung mga tinatawag nating Internet of Things or IoT devices. So, yung mga appliances natin, yung mga other devices na pwede nating ma-monitor or ma-control through cloud or through apps, tulad ng mga to, itong fridge na to, may mga MAC addresses din yung mga yan. Okay? So, what composes MAC address mga ka-IT? So, makikita natin dito, MAC addresses are unique 6-byte binary numbers shown as hexadecimal. Kung usapang hexadecimal mga ka-IT, check nyo yung mga previous video natin about sa hexadecimal, okay? Most MAC addresses represent single NIC or other Ethernet port. They called it unicast Ethernet address. So, mga ka-IT, maliban sa unicast Ethernet address, nakikita niyo yung pinakita nating NIC card kanina. Di ba may MAC address yon? So, yun yung tinatawag nating unicast Ethernet address. Pero may other MAC addresses tayo, particularly multicast and broadcast, which is ma-e-explain natin yun sa mga susunod na mga tutorial natin mga ka-IT. So, ito yung format. Okay? Ganito ang format ng MAC address natin. 6-byte ito. Okay?
Sometimes, ganito rin yung format, imbis na colon, hyphen naman siya. Si Cisco naman, lalo na sa mga Cisco iOS natin, makikita nyo, ganito naman yung format. Okay? Dot naman siya, yung tuldok. Okay? Structure of a unicast MAC address, mga ka-IT. So again, 6 byte. 6 byte or 48-bit binary numbers displayed as 12-digit hexadecimal numbers. Yung first 6 hex digit, mga ka-IT, tinatawag natin siyang OUI or Organizational Unique Identifier. Yung last 6 hex digit is vendor assigned. So paano yun, mga ka-IT? Pakita natin para mas madali nyo maintindihan. So like let's say for example, ito yung MAC address natin. Itong red, ito yung first 6 byte or ito yung first 6 hex digit natin, mga ka-IT. Okay, so 01, F3, and 67. So, itong first 24-bit or itong first 6 hex digit, mga ka-IT, itong red na to, okay, ito yung OUI. Ano yung OUI? Dito natin ma-identify, mga ka-IT, kung sinong vendor to. Makikita mo dyan si HP ba yan? Makikita mo dyan, itong MAC address na to galing to kay Cisco or ang manufacturer nito si Cisco. So makikita niyo yan sa first 3 or sa first 6 hex digit, which is itong naka-color red na to. So yung last 6 hex digit, yung 82AA35, mga ka-IT, ito naman yung vendor assign. Ito na yung sila na yung vendor, let's say for example si Cisco, siya na yung nag-assign dito sa last 6 hex digit na to. Okay? So, ways to find MAC address, mga ka-IT. So, pakita natin. First is physical checking. Okay? Second is through command line tools. Third is network utility tools. Fourth is mobile devices. So, pakita natin yung, mga ka-IT. Physical checking. So, una, mga ka-IT, paano natin ma-identify or paano natin malalaman ang MAC address? Una is through physical checking. Paano yun? Look for the label or sticker on the device. So, parang ito, mga ka-IT. Kung meron kayong modem, meron kayong wireless router sa bahay, okay? Tignan nyo yung likod. Usually, nasa ilalim or usually nasa likod, may sticker yan. Parang ito, meron kaming modem dito, which is Optus. Kung titingnan mo sa likod, may makikita kayo ditong MAC, M-A-C, tapos 646-624-001-343. Yan yung MAC address, mga ka-IT. Okay? Next naman is command line tools, mga ka-IT. Paano naman tong command line tools na to? So, pwedeng gawin natin ito sa Windows, pwedeng gawin natin ito sa Linux, pwedeng gawin natin ito sa Mac. Ngayon, ipapakita ko sa inyo through Windows kasi ang gamit ko Windows. Yung through Linux or Mac is pwede nyo naman makita sa YouTube yun. So, or sa Google. So, okay, mga ka-IT. Windows command line. Okay, pakita natin, sasampulan natin. So, maraming way para ma-identify natin yung MAC address sa Windows operating system natin. So, unang way, okay, pwede natin i-type ang ipconfig/all. Okay, so may makikita kayong mga maraming details, pero, okay, ito mga nakikita nyo ito yung mga different Ethernet adapters natin. Yan, okay. Mayroon tayong wireless LAN adapter. Meron tayong Ethernet adapters para sa VMware natin. Marami yan. Pero papansinin nyo, mga ka-IT, let's say for example, nakakonect ako sa Wi-Fi. So, dito tayo titingin sa wireless LAN adapter Wi-Fi. So, makikita nyo, meron tayong word na physical address. So, itong physical address na to, ito yung MAC address ko. Okay? 200B746872D5. So, itong nakikita nyo ito yung MAC address ng Wi-Fi adapter ko. So, kung nakakonect ako sa Wi-Fi, okay, ito yung MAC address ng ating computer or ng ating laptop, mga ka-IT. Second naman is, pwede mong type yung get MAC. So, itong get MAC na to, pansinin nyo, makikita pa rin natin, okay, itong isang MAC address na to, okay, 72D5. So, kung matatandaan nyo, 72D5 is kapareho niya yung wireless LAN adapter natin. Ito yun. So, pwede nyo gamitin yung get MAC. Okay?
Guys, pwede rin nating gamitin yung arp-a. Okay? Ito yung arp table natin. So, i-discuss din natin sa susunod yung function ng address ng ARP or Address Resolution Protocol. So, makikita nyo dito may internet address and may mga corresponding physical address sila. So, ito yung default gateway ko, si 192.168.1.1. May corresponding MAC address yung default gateway na 'to. So, si 38 A0 67 A8 85 E2. Ito 'yon. So, isang way 'yan para makita niyo yung MAC address ng mga part ng local area network kung saan nakapabilang si laptop natin. So, makikita natin siya dito through sa ARP table na 'to. Okay? Next naman mga ka-IT is network utility tools. Okay? Check network settings on the operating system or through the router's web interface. So kung may access kayo sa wireless router ninyo, pwede nyo makita doon yung MAC address. Okay? Pero dito naman sa Windows operating system, pakita ko sa inyo kung paano. So mga ka-IT, maraming way din para ma-identify natin yung MAC address dito. So pindutin natin yung start button. So, marami. So, pwede akong pumunta sa control panel. Okay. Tapos sa control panel, pwede kong pindutin yung network and internet. Okay. Tapos pwede kong pindutin yung network and sharing center. Okay. Tapos pwede kong pindutin yung change adapter settings. Okay. Tapos mapapansin nyo, ang dami ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na network adapter ang meron ako. Pero mag-focus tayo dito kay Wi-Fi kasi ito yung ginagamit natin ngayon. So, pwede kong i-right click to. Okay. Pwede kong pindutin yung status. Okay. Tapos, pwede kong pindutin yung details. Okay. So, mapapansin niyo sa details na to, okay, makikita niyo yung part nito, physical address. Okay, so ito yung physical address again, yung terminology, physical address is MAC address din. So 200B 746A72D5, ito yung MAC address natin. Okay? So pwede rin tayo mag-shortcut. Dati nun, pag nag-work ako, ang lagi kong ginagamit is Windows R, then type nyo lang yung ncpa.cpl, enter. Okay? So mapupunta rin kayo dito sa prompt na to. Okay? So, right-click lang din, status, then details. So, isa sa mga way yan para makita nyo yung MAC address ng ating mga different adapters. So, mga ka-IT, pwede nyo ring makita yung MAC address ng Ethernet adapter ninyo or kung yung ginagamit nyo para i-connect yung internet cable ninyo. So, kung gusto nyo makita, hanapin nyo lang yung local area connection ninyo. Ito, naka-network cable unplug lang siya kasi walang nakakonect na cable. So, pwede nyo ring gamitin yan. Right-click nyo and then status. Basta may nakakonect na cable. Okay? Next mga ka-IT, mobile devices. Okay, kung Android kayo or kung iOS man kayo, usually makikita nyo yan sa about phone ninyo. Punta kayo sa settings, tapos check nyo yung about phone. So, let's say for example dito, pagpunta nyo sa settings, pwede ninyong pindutin yung about phone, tapos yung status information, may makikita kayong Wi-Fi MAC address, at may makikita kayong phone Wi-Fi MAC address. So, para makita ninyo yung MAC address ng phone ninyo, again mga ka-IT, ang cellphone, may MAC address din yan. Bakit? Kasi kumo-connect ka rin sa internet. Tatandaan nyo, ano yung mga devices na or ano yung mga devices na may MAC address? Any devices na kumo-connect sa network or any devices na kumo-connect sa internet, mga ka-IT. Okay? Can a MAC address be changed, mga ka-IT? Okay? MAC address is typically hard-coded on the NIC or network interface card. Ibig sabihin, hard-coded. Ibig sabihin, nakasalpak or naka-design na yung MAC address, nakalagay na, naka-embed na yun doon sa mismong network interface card. So, typically, hindi na talaga natin mababago yung permanent na kumbaga. Pero, some softwares can spoof or gayahin or temporarily change your MAC address. So, ito yung example again ng network interface card. Naka-embed na yan. Kung meron kayong actual na network interface card, may makikita rin kayo nakalagay doon sa sticker. Okay, may nakalagay na sticker, nandoon yung MAC address ninyo. Pero,
Sometimes, may mga software ngayon sa technology natin, pwede nating spoof or pwede nating gayahin temporarily yung mga MAC address na yun. Okay? Okay mga ka-IT, question and answer tayo. Question number 1, what does MAC address stands for? Okay? Pause nyo to, tapos answeran natin. Okay? So mga ka-IT, question number 1, ang sagot is Media Access Control. Yun yung ibig sabihin ng MAC. Okay? Question number 2, how is a MAC address typically formatted? Okay, so anong pagkakatandaan nyo? Paano ba naka-format yung MAC address natin? Meron tayong tatlong ibinigay. So, i-pause nyo yung video, sagutin natin. So, ito yung format niya. So, pwedeng hyphen, pwedeng colon, or sometimes pwede yung tuldok. So, yung 4 na hex digit muna, tas tuldok, tas another 4 hex digit, then tuldok ulit, then another 4 hex digit. Okay? Question number 3, mga ka-IT. Name one method to find the MAC address on a Windows PC command line. Okay, kung matatandaan nyo sa command prompt natin, ano yun? Maraming ways mga ka-IT. So, pwede nyo gamitin yung ipconfig/all, getMAC, arp-a, or yung para sa arp table natin. Mga ka-IT, question number 4. True or false? Only computers have MAC addresses. True or false? Pause ninyo, sagutin natin. So mga ka-IT, ang sagot dyan, false. Tatandaan nyo, hindi lang computer ang may MAC address. Laptop, cellphone, Bluetooth headset, CCTV, gaming console, basta kumukonek sa internet mga ka-IT. Last but not the least mga ka-IT, question number 5. Can a MAC address be permanently changed? Okay? Sagot, no, but it can be changed temporarily. Again, may mga software tayo na pwedeng gayahin yung MAC address, pwedeng dayain yung MAC address natin. Okay? So, thank you mga ka-IT. Sana sa mga IT beginners natin dyan, may natutunan kayo about basics ng MAC address. Thank you for subscribing mga ka-IT.